Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong kapatid at mga nakikinig ng salita ng Diyos. So sa gabi ito, ang ating pong pag-iusapan ay ano ba ang ibig tukuyin o ipaliwanag ng Biblia sa sinasabing ang daan ng akala ng tao na matuwid na daan. Yun pala ay hindi. Nasa dulo pala ay kapahamakan ng ating mga kaluluwa. So sa gabi ito, tayo malalangin sa ating Diyos. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ikaw ay Espiritu na hindi nakikita. Kami lumalapit sa iyo, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa isip, salita at sa gawa. Tulungan mo kami, Panginoon, maipahayag ko ang iyong banal na salita, upang mga makikinig ng iyong mga salita ay pumasok, tumimo sa kanilang puso't isipan. Buksan mo ang kanilang espiritual na pag-iisip, upang malaman nila ang katotohanan. At ang katotohanan ay iyong salita na nagbibigay ng buhay, upang hindi kami mapahamak. Nang makilala ka nila ng lubusan, nang lumakad sila ayon sa iyong kalooban, nang makilala nila ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Salamat po, Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang sinasabi po ng Biblia na salita ng Diyos na inaakala ng tao na ang kanyang tinatahak na daan ay matuwid, ngunit hindi pala. So bigyan po natin ng pansin ito. Makinig po kayong mabuti nang hindi po mapahamak ang ating mga kaluluwa na maparusahan ng Diyos. Ang sinasabi po na alam ng tao ay ang kanyang nilalakaran ay matuwid na daan, ngunit hindi pala. Paano nangyari iyon? So dapat malaman ng bawat tao ang tamang daan upang hindi maligaw. Maraming mayayaman, katulad ng ibang mga mayayaman, hindi po lahat, ang pinupuri ng mga tao dahil akala ng mayayaman ay tama ang kanilang mga gawa. Pati na rin ang mga tao na hindi gaanong nakakakilala sa mayayaman. Oo, tumutulong ang iba, ngunit mayroong hidden o natatagong masamang ginagawa, tulad ng pagpasok sa mga ilegal na gawain. Tumutulong ka nga, ngunit gumagawa ka naman ng masama. Ang iba nagpapapatay ng tao, makamtan lang nila ang kanilang inaasam. Tulad naman sa isang anak, akala ng magulang ay pumapasok araw-araw sa school. Yun pala, naglalakwat siya lang, may bisyo at nagsisinungaling. Sa trabaho naman, akala ng kanyang katrabaho ay maayos ang kanyang trabaho, ngunit may ginagawa palang iligal o masama, tulad ng pagnanakaw. Maging sa mga private o sa gobyerno, bawal ang magsuhol o magpasuhol, dahil pinagbabawal ng Diyos ito at nasa batas rin po natin. Ang iba naman nagdarasal at nagsisimba pa tuwing linggo, ngunit nangungurap naman at palaging mainit ang ulo at palamura pa. Meron silang pera, ngunit hindi naman tumutulong ni ayaw mabawasan ang kanilang kinikita o ang kanilang kayamanan. Wala sa gawa, palaaway at walang kapayapaan sa puso, ni hindi makikita ang tunay na pagiging matuwid sa kanilang buhay, na sinasabi nila na sila ay Kristiyano.
Sila ay Kristiyano. May mga bisyo, palaging umiinom ng alak, naninigarilyo, nagsusugal, ni hindi inaalala ang Panginoong Diyos na parangalan o isipin ang kanyang mga kabutihan sa tao. Ang akala ng iba ay matuwid, ngunit may tinatagong masamang ginagawa. Mga madalas magsinungaling, naninira ng kapwa, at madaling mag-isip ng masama. Ito po ang sinasabi ng Biblia na inaakala ng tao na kanilang nilalakaran ay matuwid na daan. So yun po yung mga gumagawa ng masama. Ito po ay mga nakatagong ginagawang masama. Kaya po ganoon ang ibig sabihin ng Biblia. Akala ng tao ay gumagawa sila ng tama, ngunit may masama palang ginagawa. So, sana po naintindihan nyo ang aking paliwanag tungkol dito. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Naway nabuksan ang inyong puso't isipan sa salita ng ating Diyos. Nalaman nyo ang katotohanan. At ang katotohanan o papalaya sa atin sa John 8 verse 32. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. God bless po.